Knockout lang namin guys. Mamaya may didiscuss ako sa inyo. Medyo di ko lang talaga maintindihan bakit tayong mga Pilipino pumapayag tayo na inaabuso kahit na alam naman nating mali na yung ginagawa, hinahayaan lang natin. Wala namang problema na magtiis. Kung sa totoo lang, may kahihinatnan yung ginagawa nating pagtitiis. Ang problema kasi dun sa iba nating mga kababayan, makarating lang sa Canada, masabi lang na Canada, kahit na sobra-sobra na yung pang-aabuso at mali na yung ginagawa, hinahayaan lang po natin. May mga nagme-message po kasi sa akin na nito lang mga nakaraan na yun daw kanilang passport ay hawak ng employer nila. Alam nyo naman po na maling-mali yan dahil yung passport natin is Philippine property po yan. Bawal na bawal po yan na hawakan ng kahit na sino. Alam nyo po yan. Mamaya isa-isa kong babasahin sa inyo yung mga dumarating dito na nagme-message sa akin at sinasabi nila yung mga pang-aabuso na nararanasan nila doon sa mga iba't ibang employer nila. Kaya nga nitong mga nakaraan naglabas na ang government ng Canada. Temporary foreign workers lilimitahan na dahil nga ang daming nakakarating na sumbong na masyadong naaabuso or nasasamantala yung mga temporary foreign workers na dumarating dito. A bombshell report by the United Nations has slammed Canada for being a breeding ground for modern-day slavery. Canada's temporary foreign worker program is, quote, a breeding ground for contemporary forms of slavery. Kaya nga ang pa-prioritize daw nila na i-hire din yung mga local, yung mga citizen na dito sa Canada. May mga nare-receive din ako na nagtatanong. Meron ditong nabasa ako sa comment ng YouTube natin na ang sabi niya, "Sir, paano po kayang gagawin ko? Yung trabaho ko po hindi binabayaran, nagtatrabaho po ako, di ako binabayaran. Tourist lang po ako dito. Ilang buwan po yung hindi binayaran sa akin. Ano po kaya labang ko?" Alam nyo, sagot ko sa kanya, wala kang laban, tourist ka eh. Kahit pa sabihin baliktarin ka niya at hindi ka niya bayaran, wala kang magagawa kasi hindi ka naman talaga legal na magtrabaho dito dahil tourist ka unless nakakuha ka na ng working permit. So araw-araw na lang po nakaka-receive ako ng mga messages na mga kadarating pa lang dito sa Canada gusto na lumipat. May 2, 3, 4, 6 na buwan pa lang gusto na kagad lumipat ng ibang province, gusto nang maghanap ng ibang LMIA kasi nga doon may pang-aabuso doon sa employer. Kaya nga madalas sinasabi ko sa inyo, wag kayong maglalabas ng napakalaking halaga para lang makatungtong dito sa Canada. Dahil baka ang ending pala ay matulad kayo doon sa mga nagme-message sa akin na ang laki ng nagastos nila, merong milyon. Mamaya babasahin ko sa inyo, mga milyon yung nagastos nila para makarating dito sa Canada. Patay na patay sila makarating dito sa Canada. Pangarap daw nila talaga ang Canada. Ang laki doon ng ginastos nila. Then pagdating nila dito, disappointed po sila. Dahil yung dinatna nila, may employer na mapang-abuso, hindi binabayaran ng OT, hindi nasunod yung oras. Yung expectation nila, nakikitain nila dito ay sasapat, pero nagulat sila dahil ang mahal pala ng bahay, tapos yung cost of living ay malaki. So para ang nangyayari is paycheck to paycheck. Alam niyo po sa bawat 10 message na natatanggap ko sa araw-araw, yung 8 po doon ay mga gustong tumakas, umalis, maghanap na ng panibagong employer. May iba't iba po silang dahilan. Lahat po yon ini-screenshot ko para kahit papano magbigay po ng liwanag sa inyo, sa isipan ninyo, na wag po kayong magbibitaw ng napakalaking halaga para sa pangarap ninyong Canada. Hindi po ako katulad ng ibang vlogger dyan na araw-araw ang post ay hiring. May nakikita ako, may sinusubaybayan ako mga vlogger na nagpapataas lang ng followers. Everyday hiring, 10,000 jobs, 20,000 jobs. Tapos, ang dami ko nakikitang post sa iba't ibang group at na ito nagme-message sa akin, pahirapan silang makalipat, nasa loob na sila ng Canada. Tapos yung iba, willing namang talagang magbayad ng malaking halaga para makakuha ng LMIA. Tanyo po itong ilalagay ko ngayon sa screen. Sabi nga po niya, ayos lang sir kahit hindi matapos yung contract sir. Basta may magbibigay na ng LMIA sir. Hindi kaya maano yun sir, hindi matapos yung contract. Salamat po sir. Hawak din kasi nila yung passport ko sir. Thank you sir. Kahit close work permit sir, kahit hindi matapos yung contract sir, ayos lang. Alam nyo po, sabi niya, hawak ng employer niya yung kanyang passport. Ngayon, ang nakikita kong dahilan niyan, kasi nabanggit niya sa akin, mahaba po tong conversation naming to eh. Hindi ko na lang lahat in-screenshot at inilagay sa screen. Hawak nung employer niya yung passport niya. Ngayon, sabi niya sa akin, may pinirmahan daw sila dun sa agency sa Taiwan bago sila pumunta rito sa Canada na
hahawakan ng employer yung passport nila. Alam niyo po kung bakit? Ang nakikita kong dahilan kasi yung agency yon, madalas yung mga napaalis nila nagme-message sa akin na gusto nung umalis, lumipat ng ibang employer at kalimihan ay tumakas. So, parang napapahiya na sila siguro doon sa dadatnan ditong employer na pagdating dito, aalis na lang sa employer at maghahanap ng panibagong working permit. So, anong nangyari? Pinapipirma daw sila na yung passport nila ay hahawakan ng employer. Nabanggit niya po yun sa akin na may conversation kami noon. So, sabi ko, kabayan, matanda ka na, alam mo na yung tama at mali. Alam mong mali na hawakan ng employer mo yung iyong passport pero pumapayag ka. So sabi niya wala naman daw siya magagawa, try daw niya kausapin yung employer. And then may mga iba din po ako nare-receive ng mga messages na kagaya na lang po nito. Nag-a-apply po ako kuya pa Canada. Dito ko ngayon sa Taiwan as dairy pero sa production kami ang nagre-receive ng milk. Now, sa nakausap ko po na consultant, 1 million ang kailangan at magiging trabaho ko doon ay packaging. About $19 per hour ang salary. Sa Hamilton, Ontario po i-assign. Ano po sa tingin nyo? Is it good? Papatusin ko po ba or maghahanap ako ng iba? So nagka-conversation kami niyan sa comments and then sinabi niya sa akin, Sir, doon naman sa 1 million po, kasama yung pamilya ko, kasama yung mag-ina ko. Kahit na kasama yung pamilya mo, kasama yung mag-ina mo. Kung darating kayo dito, hindi kayo landed immigrant, ganang kamahal yung gastos ninyo, alam niyo po bang may chance pa rin kayo mapauwi? Balikan niyo po yung mga previous vlog ko. Madalas ko po yung sinasabi sa inyo. Kung darating kayo dito, hindi kayo landed immigrant. Kung dadating kayo dito, temporary foreign workers kayo at ura-urada. Kukunin niyo yung pamilya ninyo nang walang kasiguraduhan at hindi pa kayo permanent resident. Marami na po ako naging topic na ganyan. Na ang nangyari, temporary foreign workers, skilled, supervisor, nasa tier 1-2, tapos hindi pa siya PR, kinuha yung pamilya. Ngayon, nawalan ng trabaho, na-terminate, nagsara yung company, so marami pa pong dahilan. So nawalan siya ng trabaho. Yung papel nung spouse mo at nung dependent mo, nakasalalay po yan sa'yo, sa status mo. Ngayon, dahil nawalan sila ng trabaho, hindi pa sila nakaka-apply ng permanent resident, damay-damay po yan. Mapapauwi yung mag-ina mo. Dahil nga wala ka ng status, dahil nga nawalan ka ng trabaho or kinakailangan mo maghanap ng LMI, kailangan ganun din. Supervisor pa din or skilled. Ngayon, nawalan nga sila ng trabaho, 2 months na lang daw. Yung iba may umiiyak pa sa akin. Sabi nila, Sir, ito yung sitwasyon ko, itong tamang-tama itong vlog mo. Nakinuha ko kagad yung pamilya ko, nakarating sila dito, nakarating kami dito, dito na kami lahat, hindi pa kami permanent resident. So anong nangyari po, hindi na po ako ni-renew ng employer ko. Nag-iisip po ako para ako masisiraan na ng ulo kasi mapapauwi po kami buong mag-anak. Kaya dito kay kabayan na nagsabing mag-a-apply siya dito at magbabayad ng 1 million para sa trabahong dairy farmer at ang sahod lang po ay $19 per hour, hindi po worth it. Kahit po basahin nyo ngayon, yung mga magko-comment dito for sure, yung mga nadito na sa loob ng Canada, basahin nyo po yung mga comment nila for sure. Sasabihin po nila hindi worth it, wag mong isugal yung 1 million mo. Yan din po kasi ang hirap dahil sa mga napapanood natin ngayon sa social media, puro magaganda yung inilalabas nila. Madalas kong nakikita, puro magaganda yung sinasabi dito sa Canada. Although hindi ko naman po nila lahat, talagang yung iba kasi maganda yung mga karanasan na sinishare nila kasi maganda talaga yung naranasan nila. Pero sa totoo lang po sa pag-observe ko dito, kalimitan yung mga nakikita kong vlogger, ang madalas na ipinopost, puro comparison na ang laki ng sahod nila dito sa Pilipinas, kulelat, puro magaganda yung sinasabi nila dito, 500,000, 300,000 a month. Sa Pilipinas, 10,000 lang daw sila a month. Yung buhay daw dito talagang napakasagana. Sa Pilipinas daw, ganang-ganan. So marami tayong kababayan na pag nakita yung mga ganong post, ganda naman dyan, how to apply po, paano po ba? So nagiging dream nila yung Canada nang dahil sa ganong pananaw. Nakikita nila yung mga video ganon na puro magaganda. Pero yung mga ganitong pangyayari, wala namang masyado akong nakikitang gumagawa nung kagaya nito. Yung mga nagko-comment, nagbe-message sa atin, nung nag-share ng mga karanasan nila. Kaya madalas yung iba, pag sinabing Canada, parang halos, Canada, chance na to eh. Kahit ibenta ko yung gamit ko, ibenta ko yung lupa namin, yung kalabaw namin, gagastusan ko to. Alam niyo po bang mga may nagme-message sa akin na too good to be true yung mga offer. Ito, ilalagay ko din sa screen. Sabi nga po dito, new follower niyo po ako. May natanggap po akong letter of appointment from JD Irving Limited daw. 7,850 Canadian dollar ang sweldo na may 250 CAD na allowance weekly as general farm worker po. Tapos pinasend sa akin sa Canadian Embassy yung sign scan copy ng letter of appointment para daw sa working visa process. Then yung Canadian Embassy naman ang nagsend sa akin ng application form para sa visa processing. Then libre pa yung bahay. Scam po ba yun?
wala pa naman po silang hinihinging pera sa akin sa ngayon. Di ko lang alam, ang susunod, scam po ba yon? And then sabi naman itong isa, Sir Perch, good day po, magtatanong lang po ako. May apply po kasi ako dyan sa Canada, tapos may mag-aasikaso sa amin dito. Complete na rin po ako ng mga requirements like medical, documents, and passport. Pero hindi po kami dumaan sa embassy for biometrics. Nagbayo kami through cellphone lang. Legit po kaya yon? Sana masagot, direct hire po kami. Ang biometrics po ay ginagawa ay sa BFS Global sa Manila po yan. I-search nyo po BFS Global. Lahat po ng biometrics dyan po ginagawa kung manggagaling po kayo sa Pilipinas. Kami sa Taiwan, sa BFS po, sa Taiwan, sa Taipei. Lately marami po ako nare-receive na mayroong nag-biometrics sa cellphone. Meron daw dito na lang daw magba-biometrics pagdating. So kung titingnan natin, 7,850. Ano po yun? Monthly? Napakalaki po nun. General farm worker. Lahat po halos ng kakilala ko. Ang dami ko pong nakausap na dito. Poultry farm, dairy farm, vegetable farm, kung ano-ano na pang klase ng farm. Ang sinasahod lang po nila kalimitan doon sa mga general farm worker is malinis na ang isang buwan 3,000. 3,000, swerte na kung maabot ng 3,500, ganun po. Yung 7,850 monthly, napaka-imposible po niyan. Tapos libre pa ang bahay, may 250 pa kayong allowance, napaka isang malaking kalokohan po niyan. Yung po kasi ang mahirap pag nakarinig po tayo ng mga matatamis sa salita, ng mga magagandang pangako, and then wala pang ang hinihinging pera, pero papunta na po yun doon. Kasi sa ganda ng mga offer, imposibleng walang hihingi na pera yan. Hindi po yan yung makakarating kayo dito ng as in zero, wala kayong binayaran. Hindi po ako maniniwala na ganyan. Yung pong mga ganong klaseng offer, pakakagatin po kayo no sa una, and then ang ending niya sa huli, may ilalabas at ilalabas pa din po kayong pera. Kaya hanggat maaari mga kababayan, iwasan nyo yung panonood ng mga puro magaganda lang na inilalabas nila sa social media. Dahil yung iba po diyan ay ang habol lang ay makadami ng followers and viewers. Hindi lahat ng nakikita nyo sa social media ay totoo. Marami akong nasubaybayan dito mga vlogger na walang ginawa kundi magpayabangan ng sahod nila dito sa Canada, ng mga nabibili nila dito sa Canada, dito daw sa Canada, ilang buwan pa lang may sasakyan na sila, magaganda yung mga sinasabi, na para bang may gusto silang patunayan doon sa buhay na inalisan nila sa Pilipinas na pagdating nila dito ay umasenso na kagad sila, pero ang totoo hindi pa naman sila stable dito. So yung iba, parang nahihikayat, nai-encourage sila na ang galing pagdating ng Canada pala, mababago na kagad yung buhay nyo. At totoo lang po, sabi ko nga sa inyo, ang dami kong nare-receive ng mga complaint, mga reklamo. Nasabi ko nga sa kanila, kung kailangan nyo talagang mag-apply ng Vulnerable Open Work Permit dahil may pang-aabuso, ay mag-apply po kayo. May mga in-reply na po ako sa kanila, sabi ko sa kanila, ito yung kontakin yung tao. Kung gusto nyong mag-file ng complaint at mag-apply kayo ng Vulnerable Open Work Permit, makakatulong po ito. Wala naman pong manloloko kung walang nagpapaloko at wala ding mang-aabuso kung walang nagpapaabuso. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, do your own research. Sa canada.ca lang po kayong site maghanap, magbasa-basa. Sa jobbank.gc.ca lang po kayong maghanap ng trabaho. At kung kayo kasalukuyan nasa Pilipinas, like for example, meron kayong experience sa service crew, sa truck driver, sa butcher, sa welder, sa meat cutter, or kung saan-saan po, pagyamanin nyo po yan, kumuha kayo ng experience, mag-gain kayo ng experience. Kasi lahat naman po yan ay may apply nyo. Huwag po kayo magpabago-bago ng occupation para po yung experience nyo magagamit nyo. Pwede po kayo mag-apply sa iPAMS, sa Mercan, sa Magsaysay Global, sa Staff House. Marami pong legit agency po sa Pilipinas na nagpapaalis papunta ng Canada. Hindi pa kayo magagastosan ng ganyang kalaki na milyon kagaya nung iba. Huwag nyo po kasing gawing shortcut. Dahil sa gusto nyo makarating sa Canada, ibebenta nyo yung mga ari-arian nyo, gagastos kayo ng milyon, pero pagdating nyo dito, hindi maganda yung dadatnan ninyo. So manghihinayang kayo, nakaka-prostrate po yan, nakaka-depress na parang binenta mo na lahat, iniwan mo na lahat, tapos ganun pala yung dadatnan nyo dito. So sana guys, nakatulong tong video to para kahit paano magising-gising kayo at magkaroon kayo ng kaliwanagan kung kayo magbebenta ng gamit at gagastos kayo ng ganang kalaking halaga para lang makarating dito sa Canada. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea yung mga kababayan natin na naghahangad makarating dito sa Canada. Iwasang magpaloko, do your own research. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.